Pagbibigyan na muna ni Yana, ang ina ni Brandon. Oras na makaalis ito pabalik na Amerika. Wala na silang magiging problema pa. Saka, madali lang namang gumawa ng dahilan para sa kanyang mga kapatid. Dapat nga ay merong lakad si Eric, pero ipinagpaliban yun ng kanyang kapatid nang malamang aalis sila. Tapos, excited din ang kambal. Pero, nasuya siya sa kapatid dahil inasar talaga siya nito. Naghabalikan na kami. Style mo talaga, ate. Ayaw mo lang talaga kamo kaming ipakilala sa mayaman mong nobyo. Mabuti na lang at naisipan ng mami niya na imbitahan kami mag-dinner sa kanila. Magsiayos kayo mamaya, ha? Di ka namin ilalagay sa alanganing sitwasyon. Wala kang dapat ikabahala. Pero, sa totoo lang, atat na akong makaharap ng boyfriend mo. Wika ni Eric. Napatingin siya sa kanyang relos. Ang usapan nila ni Brandon, darating ito sa kanila ng alas 6 ng gabi. Samantalang nakabihis na ang kanyang mga kasama, ang binata na lamang ang kanilang hihintay. Mabilis ang kilos ni King nang may nag-doorbell. Maging siya ay kumbinsido na si Brandon na nga ang dumating. Bumalik ito kasama ang lalaki. Mismong si Eric ang unang nagpakilala rito. Sa wakas, nakilala rin kita, Mr. Cruz. Brandon na lang, Eric. Curious lang ako, Brandon. Sa ano? Gaano nakatagal ang relasyon niyo ni Ate Yana? Naging alerto ang isipan niya sa itinanong ni Eric sa binata. Ipinakita ng kapatid ang pagkatuso nito. Hindi talaga ito tumingin sa kanya. Dama ko ang paningin niya sa kanilang bisita. Almost 7 months na. Pasensya na, Eric. Marami kasi kong ginagawa kaya ngayon lang ako nagawi rito. Pero nakikikwento naman niya kayo sa akin. Kaya masasabi kong kilala ko na kayong mabuti. Pagpasensyahan mo na ang Ate Yana ko, Brandon. Bakit? Takang tanong niya. Medyo maingay. Hagik-gik pang pagkasabi nito. Tumawang bigla ang nobyo niya. She's very real and too natural. Ang mga katangiang yun ang nagustuhan ko sa kanya. She just speaks what's on her mind. Let's go? Sa akin na lang sasabay ang kambal, Brandon. Susunod na lang kami sa inyo. Nasambit ni Eric. No problem. Ayala alabang ang ating destinasyon. Saad ni Brandon. Sige. Kumilos na sila. Sa ilang sandali pa, binaybay na nila ang kahabaan ng sukat. Nakita pa nga niyang nauna na sa kanila mga kapatid. Kailan ang alis ng mami mo? Tanong ni Yana. Hindi ko pa siya natatanong. Hibit balikat na sagot ng lalaki. Kailangang matigil na ang pagpapanggap nilang yun ni Brandon. Siya kasi ang labis na nalalagay sa alanganing sitwasyon. Sa igsi ng kasunduan nila ng binata, nahuhulog na kasi ang loob niya rito, kaya dapat na talagang matigil yun. Gusto ko na kasing matapos ang lahat ng ito, Brandon. Naisatinig niya bigla. Maya-maya, makarating pa sa kaalaman ni Marco ang tungkol sa atin. Ayokong maging dahilan ng problema ninyo. Sambit niya. Okay, sagot nito. Nadatnan nila sa may gate ng village ang kanyang mga kapatid. Kinausap ni Brandon ang mga gwardiya sa gate ukol sa nakasunod sa kanilang kotse. Tumuloy na sila sa tahanan ng mga ito. Kinakabahan ako sambit ng dalaga. Talaga, ako din sambit ni Brandon. Sabay silang napabuntong hininga. Sa pangunguna ni Brandon, pumasok na sila sa bahay. Mula sa komedor, bumungad sa kanila ang ginang. Lumiwanag talaga ang mukha nito sa kanilang presensya. Nagbeso-beso muna sila. Kasunod yun, isa-isa niyang ipinakilala si Gina at Eric. Kilala na nito si King. Ang ganda mo, Gina. Anas ng ginang. Thank you po, sagot niya. Kamusta naman ang pag-aaral mo, King? Baling dito ng ginang. Okay naman po, tita. Sagot niya. Ituon niyo na muna sa pag-aaral ang inyong mga atensyon, ha? Gayahin ninyo ang inyong Kuya Eric at Ate Yana.
Hindi sila nagmadali. May tamang oras para sa pakikipagrelasyon. Wika nito. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan sa komedor. Napansin ni Yana na kampante ang kanyang mga kapatid at talaga namang mabait ang ginang. Lahat sila ay nabusog sa pinaghandang hapunan ng ina ni Brandon. 10:00 na nakauwi si Yana at ng mga kapatid nito sa bahay. Nasaksihan niya ang pagkagiliw ng mami niya sa mga kapatid ng babae. Pero kapansin-pansin ang ipinapakita nitong importansya sa dalaga. Dumating na yata ang sandaling araw niyang mangyari. Nasa newspaper ang larawan nila ni Yana. Habang nagko-coffee, hawak niya ang dyaryo. Dumako ang paningin niya kay Yana. Sa bihis na iyon ng dalaga, tuluyang nahantad ang kagandahan nito. Gumuhit tuloy ang ngiti sa labi niya. Narinig niya nagring ang kanyang cellphone. Tumayo at pumasok ng kwarto. Ang mami niya ang tumatawag. Morning, Mi. Nakita mo na? Masayang balita nito. Ang ano, Mi? Subalit may idea na siya kung ano ang tinutukoy nito, bumalik siya sa komedor. Ang litrato ninyo ni Yana sa newspaper. Ah, yun ba? Nakita ko na po. Sagot niya. Bagay talaga kayo, iho. Komento ng mami niya. Mami, untag niya. Yes, iho? Kailan kayo aalis? Tanong niya. Bakit mo ba ako minamadaling bata ka? Hindi naman ako nagiging pabigat sa iyo ah. Kung ayaw ko nang umuwi ng Amerika, may magagawa ka ba? Sambit nito. Wala akong nag-aalaga ron kay daddy. Sagot naman niya. Huwag mong intindihan ng daddy mo. He's doing wonderfully without me. Walang dapat na ikabahala. Siya nga pala, iho, nasa mood akong mag-shopping ngayon. Tawagan mo si Yana. Ho? Gulat na wika ni Brandon. Bakit ka naman nagulat? Anya nito. Dami ko kasing appointment ngayon, mami. Kailangan ko lang silang siputin. Sabi na lang nito. Cancel it then. Utos ng mami niya. Mami, sambit nito. Kung hindi ka makakasama, ibigay mo sa akin ang number ni Yana. Ako ang tatawag sa kanya. Araw ngayon ng linggo, siguradong wala siyang ginagawa sa kanila. E di, mamasyal na lang kami at mag-shopping. Suhestyon niya. Napalunok siya. Wala talaga siyang kawala. Magiging usapin pa rito, oras na di niya ibigay ang number ng dalaga. Para wala ng problema, pinadala niya rito ang mobile number ni Yana. Nagdesisyon naman siyang tawagan ng babae. Kinuha ni mami ang number mo. Yayain ka raw niyang mag-shopping. Nasa sayo ang desisyon kung sasama ka. Ako, sinabi ko sa kanyang meron akong importanteng lakad. Saad nito. Sasama ako, shopping yun eh. Walang dudang libre. Saka, pag sumama ako sa kanya, babayaran mo pa ako. Excited na sagot nito. Nahigit niya ang paghinga. Sa kabila ng tila, pagbibigay nito ng importansya sa pera. Di sumagi minsan man sa isipan niya na mukhang pera si Yana. Kagaya nga ng sabi ng kanyang ina, she's real. Pero oras na sabihin mong di ako sasama, tatanggihan ko ang imbitasyon ng mami mo. Ikaw ang magdesisyon. Babayaran mo ako? Sige. Meron ka ba talagang lakad? Meron. Liar. Natigilan siya dahil nawala na ang kanyang kausap. Ilang sandali pa ang nagdaan, muling nagring ang kanyang cellphone. Muli ang mami niya yun. Yes, me? Katatapos lang namin mag-usap ni Yana. Doon na kami magkikita sa Plaza Metro. Isasama niya ang kambal. May lakad daw si Eric. Iho, kailangan ko ng pera. Hindi ako nakapag-withdraw noong Biyernes. Wika ng ginang. Di gumagamit ng credit card ang kanyang ina. Mami, tawagan ko na lang ang mall manager para salubungin kayo. Siya na mag-aabot ng pera. Wala akong mauutusan na magdala ng pera riyan. Suhestyon ni Brandon. That's better. Isasuggest ko na sa'yo na ipaalam mo sa mall manager ang aming pagdating. Ayokong may ibang tao sa boutique na aming pupuntahan.
That's too crowded. Anya nito. Okay, mommy. Sagot niya. Lumapit siya sa telepono at tumawag sa Plaza Mall. Nai-connect naman siya kaagad sa mall manager. Binigyan niya ito ng instructions ukol sa pagdating ng kanyang ina. At tuluyan na niyang nakalimutang inumin ang malamig ng kape nang makatanggap ng tawag mula kay Marga. Ma'am Yana, may naghahanap sa inyo. Si Miss Soriano daw? Pagkasabi nun ng receptionist, tinalikuran na siya. Nagtaka tuloy siya. Hindi naman niya kilala ang tinutukoy nito. Pero kumilos pa rin siya para harapin ang naghahanap sa kanya. Ang nasa visitor's lounge na babae ay hindi matatawaran ng presensya. Mag-isa lang kaya natukoy niyang ito ang bisita niya. Good afternoon, bati niya. How are you, Yana? Fine? Ngumiti siya. This is the first time we've met. Mukhang kilala mo na ako. Nanatili ang ngiti sa labi niya. Marga Soriano. She was taken aback. Mabilis sa paggana ang kanyang isipan. Ang babae ay ang tunay na nobya ni Brandon. Hindi tuloy niya malaman ang gagawin. Nakarating ito roon dahil nakuha nito ang impormasyon sa binata. Ano ang maitutulong ko sa'yo, Miss Soriano? Good question, Yana. Ngumiti na rin ito. Nalagay noon sa alanganin si Brandon dahil nasa ibang bansa ako. Sa pag-aakalang side trip lamang ang pag-uwi ng parents niya, kinuntsaba ka niya. Yan ang totoo. You were acting damn good for a novice actress. I could tell you already earned too much, so I guess it's time for you to end all this fantasy. Dumistansya ka na sa mommy ni Brandon. Saad ni Marga. I think you're not in the position to tell me that, Miss Soriano. As you can see, I am also a victim of this you so-called fantasy. Kung meron man dapat na magtapos nito ay si Brandon yun. Sagot naman ni Yana. Oh, really? Inis na sagot ni Marga. Thank you for dropping by, Miss Soriano. Kailangan ko nang bumalik sa aking trabaho. Now, if you'll excuse me. Saad ni Yana. Para siyang robot na bumalik sa kanyang trabaho. Si Brandon ang dapat na kinausap ni Marga, hindi siya. Hindi nagulo ang buhay niya dahil sa binata. Natuto siyang magsinungaling para lang di ito mailagay sa alanganing sitwasyon sa paningin ng mga magulang. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, pinilit niyang ituon ang pansin sa trabaho. Pero si Marga ang naging laman ng isipan niya. Hindi matatawaran ang ganda nito, subalit di niya sinasabing pangit siya. Ipinilig-pilig niya ang ulo. Ayaw niyang ikumpara rito ang sarili. Subalit, dapat na talagang matigil ang pagpapanggap nila ni Brandon hanggat kaya pa niya. Natatakot siya sa katuwaang nararamdaman niya tuwing magkasama sila. Biglang nag-ring ang cellphone niya habang nag-iisip. Dadaan daw si Eric sa opisina niya at may importanteng sasabihin. Ate, kaya mo naman ang kambal kahit na wala ako, di ba? Ano ang ibig mo sabihin? Takang tanong niya. Ina-absorb ako ng mother company namin sa London, ate. Inilihim ko lang sa inyo ang tungkol sa bagay na to, ang pagkasali ng pangalan ko sa mga pinagpipilian. Paano naman kasi magagaling ang mga nominado na galing din sa ibang bansa as Asia Pacific. Pero kanina, kinumpirma na yun ng Far East General Manager. Wika nito. Talaga? Gulat na reaksyon niya. Kailangang nasa London na ako ng katapusan. Wika ni Eric. So soon? Ani Yana. Oo, ate. Kung matutuloy ang alis ng kapatid, 2 linggo na lang pala nila ito makakasama. Masaya siya sa tagumpay na yun ni Eric. Pero nalulungkot din dahil malalayo ito sa kanila. Ate, huwag mong pababayaan ang kambal ha. Habaan mo pa ang iyong pasensya sa kanila. Nagiging terror ka kasi sa kanila minsan kaya di nakakagulat kung mas gusto nilang sumama sa akin. Sambit ni Eric.
Paano naman kasi kahit na mali ang ginagawa nila? You tolerated them. Pareho kasi kayong tatlong mga pasaway. Huminga siya ng malalim. Wag mo na silang intindihin. Ako na ang bahala sa kanila. Naku, sigurado magugulat din sila at malulungkot. Wika ni Yana. Sa London, pounds ang kikitain. Tapos, malaki pa ang aking sahod. Pamumunuan ko ang International Communication Department. Ani Eric. Magiging department head ka? Oo, ate. Ang galing naman, Eric. Proud na sabi ni Yana. Buwan-buwan ay magpapadala ko ng inyong budget. Pagdating ng sandaling offeran nila ako ng British citizenship, kaagad ako magpapakonvert ate para makuha ko na kayo rito. Sambit nito. Huwag mo munang isipin yun. Di ka pa nga nakakaalis. Malayo na ang narating ng isipan mo. Magpakatino ka roon ha. Hindi pa man nakakaalis si Eric. Naiiyak na si Yana. Mamimiss talaga nila ito. Gusto sanang tanggihan ni Yana ang imbitasyon ng mommy ni Brandon pero nagdesisyon siyang pabiyan na lang ito. Hindi niya sasabihin dito ang usapan nila ni Brandon. Sasabihin niya ritong break na sila. Sa pamamagitan nun, di malalagay ang alanganing sitwasyon ng binata. Sa pagkakataong ito, hindi sila pumunta sa Plaza Metro Mall. Sa isang restaurant sila nagkita ng ginang. Nauna itong dumating. Nakapag-order na nga ito ng hapunan nila. Kamusta ang trabaho mo, Yana? Kasalukuyan na silang kumakain ng panghimagas. Ito rin mismo ang nag-order ng banana split para sa kanilang dalawa. Hindi ka naman ba nahihirapan? Okay lang ho ako, tita. Hindi niyo ba napag-uusapan ni Brandon na magpakasal? Sa totoo lang, gusto ko na siyang mag-asawa. Saad nito. Nahigit niya ang paghinga. Mukhang malabo hong mangyari yun, tita. Panimula niya. Bakit? Break na ho kami, Anya. What? Gulat ang ginang. Pasensya na ho, tita. Hindi kami bagay ni Brandon. Ano ba yung pinagsasabi mong hindi kayo bagay? Yana, bagay kayo ng anak ko. Ikaw ang gusto kong maging asawa niya. I like you. Wala naman akong narinig na may nagsabing di kayo bagay. Wika nito. Wala rin naman nagsabi sa akin, Tita Mila. Pero, hihintayin ko pa bang may magsabi nun? Pinilit ko kong makibagay sa inyo pero kahit na ano ang gawin ko, alangan pa rin ho ako. Pasensya na ho talaga. Pagdadahilan niya. Ano ba yung pinagsasabi mo, Yana? Hindi naman kami tumitingin sa katayuan ng buhay eh. Saka, kitang-kita ko na masaya sa inyong relasyon, si Brandon. Tita, kahit na ano pa ho ang inyong sabihin, tapos na ho sa amin ang lahat. Isang karangalan ho sa akin na makilala kayo. Nalulungkot niyang sabi. Ano ba yan? May pagkalungkot ding sabi ng ginang. Sorry ho talaga. Nakayukong sabi niya. Nasabi na niya sa ginang ang gustong sabihin. Wala na siyang makitang dahilan para di umalis. Maayos siya nagpaalam dito at tuluyang umalis kahit na ang bigat ng nararamdaman niya. Pagbaba ng bus, nilakad na lamang niya tungo sa kanila. Walking distance na rin lang naman yun. Papasok na siya ng village nang marinig niya ang ring ng kanyang cellphone. Napalunok siya kasi si Brandon ang tumatawag. Nagdesisyon siyang patayin ang cellphone. Ayaw niya munang kausapin ito tungkol sa nasabi niyang hiwalay na sila ng mami nito. Pagdating sa kanila, wala pa si Eric. Ang kambal naman ay naroon sa sala at nanonood ng palabas sa telebisyon. Pero napansin niya ang mga kwaderno at librong nakakalat sa mesita. Bakit wala pa ang Kuya Eric ninyo? Last day niya ngayon sa trabaho, ate. Tapos merong ibinigay sa kanyang farewell party ang kanilang kumpanya. Walang dudang late na makakauwi si Kuya Eric. Sana lang ay hindi siya malasing.
Makakalbo ko talaga siya, anang dalaga. Hindi na yung bata, ate, sagot ni King. Kahit na. Ay nako, Gina, siya pa rin ang panganay. Wag na wag mong kalimutan yun. Malas natin pag alis ni Kuya Eric. Mawawalan na tayo ng kampi. Kawawa talaga tayo. Makaismid na si King ang nagsalita. Hindi ko naman kayo inaapi sabat ng ate nila. Hindi nga. Ang higpit lang. Magsitigil nga kayong dalawa. Nagdesisyon siyang iwanan ng mga ito. Walang patutunguhan ng naturang pag-uusap. Oras na magpatuloy yon. Nag-usap na sila ni Eric na kapag siya ang naiwan, masahabaan pa daw niya ang pasensya nito sa kambal at para makasundo naman niya ang mga ito. Nainis nga siya kay Eric. Lumalabas kasing wala siyang kwentang kapatid sa mga ito. Inalo naman siya ng binata. Naiintindihan daw siya nito. Ang mga sinabi pa ng lalaki, hinaing nitong personal para hindi sumama ang loob sa kanya ng kambal. Sa kanilang dalawa, mas pipiliin ni Gina at King na sumama kay Eric. Paano naman kasi at konsentidor ito? Samantalang, disiplinaryan naman ang tipo niya. Pero, kung samahan naman nila ang pagbabasehan, masaya naman silang apat. Pagkatapos magbihis, tinawagan niya si Eric. Sinagot naman nito ang tawag. Bago pa siya nakapagtanong, sinabi nitong late na ito makakauwi. Binigyan daw ito ng farewell party ng kumpanya. Oras na umuwi kang lasing, patay ka sa akin. Wika ng ate niya. Ate naman natatawang sagot ni Eric. Please like, subscribe, notify,